Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na matanda na palamunin lang dito? Ngayong wala na si Roberto, wala ka na ring puwang sa pamamahay na ito. Mag-impake ka na dahil hindi ko kailangan ng basura sa loob ng mansyon ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victoria ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Lolo Tomas. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang isang lumang basahan at isang bote ng langis. Pinupunasan niya ang mga paa ng silyang gawa sa nara, ang paboritong upuan ng kanyang yumaong anak na si Roberto. Ito ang paraan niya ng pag-aalaga sa alaala ng anak, ang panatilihing makintab ang bawat sulok ng bahay na itinayo nila mula sa pawis at hirap. Habang ang kanyang manugang ay abala sa pagbibilang ng mga alahas sa loob ng kwarto, si Lolo Tomas ay abala sa paghaplos sa mga alaala. Ngunit ang pagmamahal na yon ay sinagot ng isang malupit na pagtataboy na hindi niya inaasahan sa gitna ng kanyang pagluluksa. Naramdaman ni Lolo Tomas ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na dati matitigas dahil sa dekada ng pagsasaka at pagkakarpintero ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Nabitawan niya ang basahan. Ang basang tela ay lumapag sa makintab na sahig, isang tahimik na saksi sa pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng bahay na dati puno ng amoy ng masarap na luto ni Roberto ay tila naging mapait at mahirap lang hapin. Tumingala siya kay Victoria, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng biro o panandali ang galit lamang. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang puno ng puot at kasakiman. Ang babaeng tinanggap niya bilang tunay na anak, ang babaeng ipinagamot niya gamit ang huling sentimo ng kanyang ipon noong ito ay nagkasakit, ay siya ring babaeng nais siyang itapon na parang isang basahan. Victoria, anak, gabi na. At katatapos lang ng 9 na araw ng asawa mo. Saan ako pupunta? Ang tinig ng matanda ay halos pabulong, basag at puno ng pakiusap. Isang mapait na tawa lamang ang naging tugon ng babae. Lumapit si Victoria sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa matanda. Kinuha ni Victoria ang isang luma at kupas na bag na nakapatong sa gilid ng hagdan. Ang bag na dala ni Lolo Tomas nang lumuwas siya mula sa probinsya. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Victoria ang bag patungo sa paanan ng matanda. Hindi nakaimik si Lolo Tomas. Naramdaman niya ang isang matulis na hapdi sa kanyang dibdib. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng kirot na gumagapang hanggang sa kanyang mga kalamnan. Ang bahay na ito, na bawat pako at semento ay may kwento ng kanyang pagsasakripisyo, ay biglang naging isang banyagang lugar. Wala akong pakialam kung sa kalsada ka matulog. Don't call me anak, dahil kailanman ay hindi kita itinuring na pamilya. Naging mabait lang ako dahil kay Roberto, pero ngayong wala na siya. Tapos na ang palabas. Lumayas ka na, bago ko patawagin ang mga guard para kaladkarin ka palabas. Mariing utos ni Victoria habang itinuturo ang pintuan. Yumuko si Lolo Tomas, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang kalooban ay basang-basa na ng sariling luha. Marahan niyang pinulot ang kanyang bag. Habang hawak ang kupas na hawakan nito, tila bumalik sa kanyang alaala ang huling nangiti ni Roberto bago ito malagutan ng hininga. Tay, huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Iyon ang pangako ng kanyang anak. Ngunit ngayon, ang pangakong yon ay tila isang malayo at malabong panaginip. Ang mga dingding na dating saksi sa tawanan ng pamilya ay tila nagiging masikip. Itinutulak siya patungo sa kadiliman ng labas. Naglakad si Lolo Tomas patungo sa pintuan ng hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng isang bundok. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi
ay agad na humalik sa kanyang kulubot na balat. Ang langit ay madilim, walang bituin, tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Huminto siya sa may tarangkahan at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Victoria sa bintana, nakangiti habang hawak ang isang baso ng alak, tila nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Sa mga sandaling iyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa matanda. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang bagong lakas na unti-unting nabubuo mula sa abo ng kanyang pagtitiis. Habang unti-unting lumalayo si Lolo Tomas sa mansyon, bitbit ang kanyang munting bag at ang kanyang durog na puso, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ama ang kawalang hiyaan ng mga taong pinaglaanan niya ng buhay? At kung ang katarungan ay hindi matatagpuan sa loob ng bahay na itinayo ng pag-ibig, saang sulok ng mundo niya ito hahanapin? Napakalamig ng semento, tila ba hinihigop nito ang natitirang init sa katawan ng isang matandang wala nang masulingan. Humilig si Lolo Tomas sa madilim na sulok ng isang abandonadong bodega. Ilang kanto lang ang layo mula sa mansyong dati niyang itinuturing na tahanan. Ang kanyang manipis na jacket ay basang-basa ng hamog at ang bawat bugso ng hangin ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Itinabi niya ang kanyang kupas na bag at masuyong niyakap ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na bakal, ang tanging bagay na hindi niya binitawan kahit noong kinaladkad siya ng kawalang hiyaan ni Victoria. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Lolo Tomas ang isang pamilyar na kirot sa kanyang tagiliran. Hindi ito ang kirot ng gutom, kundi ang kirot ng isang lumang pilat. Hinaplos niya ang bahaging iyon ng kanyang katawan sa ilalim ng suot na baro. Naalala niya ang araw na ipinagbili niya ang huling piraso ng lupang minana niya sa kanyang mga magulang. Ginawa niya iyon hindi para sa sarili, kundi para kay Victoria. Noong bagong kasal pa lamang ang kanyang anak na si Roberto, nagkaroon ng malubhang karamdaman si Victoria na nangangailangan ng mamahaling operasyon. Walang pag-aalinlangang isinuko ni Lolo Tomas ang kanyang kabuhayan sa probinsya upang madala ang manugang sa pinakamahusay na ospital sa Maynila. Tay, babawi kami sa inyo. Ang pangako ni Victoria noon habang may luha sa mga mata. Ngunit ang mga luhang iyon ay tila naging bato na ngayon. At ang pangakong iyon ay tuluyan ng nilamon ng limot na patingin ang matanda sa malayo, kung saan aninag pa ang liwanag ng mga ilaw mula sa kanyang dating bahay. Doon, alam niyang mahimbing na natutulog si Lito, ang kanyang apo. Naisip niya ang musmos na bata. Sino na kaya ang magkukwento rito bago ito matulog? Sino na ang magtitimpla ng gatas nito sa madaling araw? Ang bawat alaala ng bata ay tila isang hapdi na idinaragdag sa kanyang nagdurugong puso. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang sariling dugo at laman ay lumalaki sa ilalim ng pamumuno ng isang babaeng walang puso. Ang kawalan ng katarungan ay parang isang madilim na ulap na ayaw lumisan sa kanyang paningin. Kinuha ni Lolo Tomas ang kahon na bakal at marahang dinala sa kanyang dibdib. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi ang mga dokumentong itinago nila ni Roberto sa loob ng maraming taon. Ito ang lihim na sandata na pinagkatiwala ng kanyang anak bago ito bawian ng buhay. Tay, kapag wala na ako, ito ang magsisilbing proteksyon ninyo, bulong ni Roberto sa kanyang huling sandali. Hindi maintindihan ni Lolo Tomas noon kung bakit kailangang maging lihim ang lahat. Ngunit ngayong gabi, habang dinadama niya ang tigas ng bakal sa kanyang mga kamay, nagsimulang maging malinaw ang lahat. Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paghahanda para sa isang bagyong hindi inaasahan ni Victoria. Maya-maya, ang tunog ng papalapit na mga hakbang sa tuyong dahon ay bumasag sa katahimikan ng gabi.
Napatitig si Lolo Tomas sa dilim. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humahaba patungo sa kanya. Ang tibok ng puso ng matanda ay bumilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hindi niya maaninag ang mukha ng estranghero, ngunit ang tindig nito ay tila nagpapahiwatig na kanina pa siya pinagmamasdan sa gitna ng kanyang pagdurusa. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Ang boses ni Lolo Tomas ay nanginig, ngunit nanatiling mahigpit ang kapit niya sa kahon na bakal. Ang estranghero ay hindi sumagot, bagkus ay lalong lumapit, hanggang sa tumama ang kaunting liwanag mula sa poste ng ilaw sa kanyang sapatos, isang pares ng itim at makintab na sapatos na balat. Hindi ito sapatos ng isang pulubi o ng isang taong ligaw sa kalsada. Nanlamig ang mga kamay ni Lolo Tomas. Alam niyang, sa sandaling ito, ang kanyang pananatili sa dilim ay tapos na. At ang isang bagong kabanata ng kanyang pagtitiis ay muling susubukin ng isang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganitong kalagayan. Napakasarap mabuhay ng walang aninong humahadlang sa liwanag, hindi ba? Ngayon, malaya na tayong lasapin ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ni Roberto. Ang tinig ni Victoria ay puno ng kagalakan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling alak sa gitna ng sala. Ang mansyon na dati nababalot ng lungkot dahil sa pagluluksa ay biglang naging sentro ng isang marangyang pagtitipon. Ang halimuyak ng lechon at iba't ibang putahe ay humahalo sa amoy ng mga imported na bulaklak, tila ba pilit na binubura ang amoy ng kandila at insenso mula sa nagdaang pasiyam. Nakasuot si Victoria ng isang pulang bestido na hapit sa kanyang katawan, isang kulay na tila sumisigaw ng pagtataksil sa alaala ng asawang kamamatay pa lamang. Sa bawat grupo ng mga panauhin, hindi pinalalampas ni Victoria ang pagkakataong magsabog ng lason laban sa kanyang biyenan. Alam niyo naman, hirap na ako kay Lolo Tomas. Masyado na siyang ulyanin at kung minsan ay nagiging bayolente pa. Para sa kaligtasan naming mag-ina, kinailangan ko siyang dalhin sa isang pasilidad kung saan mas maaalagaan siya. Pagsisinungaling niya habang nagpapanggap na nagpapahid ng pekeng luha. Ang mga kaibigan niyang mahilig sa tsismis ay tumatango-tango, madaling nalinlang ng kanyang mga salita. Hindi nila alam na ang matandang tinutukoy niya ay kasalukuyang nakasilong lamang sa ilalim ng isang puno sa labas ng bakod, pinagmamasdan ang bawat anino sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpundar. Isang lalaking nagngangalang Leandro ang lumapit kay Victoria at humawak ng mapangahas sa kanyang baywang. Si Leandro ay isang lalaking may makinis na mukha, ngunit may mga matang, tila laging may itinatagong masamang balak. "Huwag mo nang isipin ang matandang yun, babe. Ang mahalaga, sa atin na ang lahat ng ito. You deserve a better life, away from that ancient burden." Bulong ni Leandro na sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ang kanilang tawanan ay tila mga basag na bubog na tumatarak sa pandinig ni Lito, ang 8 taong gulang na anak ni Roberto na nakatayo sa itaas ng hagdanan. Hindi maintindihan ng batang si Lito kung bakit ang kanyang ina ay masaya habang ang kanyang lolo Tomas ay wala sa kanyang tabi. Ang kanyang munting puso ay puno ng pangungulila. Sa gitna ng ingay at tugtugan, dahan-dahang bumaba si Lito patungo sa kusina. Kumuha siya ng isang pirasong tinapay mula sa mesa. Isang piraso ng tinapay na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang ang kanyang lolo ay hindi pa kumakain. Alam niyang ang kanyang lolo ay hindi ulyanin, gaya ng sinasabi ng kanyang ina. Gamit ang kanyang maliliit na paa, lumingon-lingon ang bata bago mabilis na lumabas sa pinto sa likod ng bahay. Natagpuan ni Lito ang kanyang lolo sa tabi ng tarangkahan, nakaupo sa damuhan at nakatingin sa kawalan. "Lolo!" "Lolo Tomas," tawag ng bata sa isang pabulong na tinig. Ang matanda ay tila nabuhayan ng loob nang makita ang apo.
Inabot ni Lito ang tinapay na medyo nayupi na sa kanyang bulsa. Kain po kayo, Lolo. Pasensya na po. Ito lang ang nakuha ko. Ang simpleng kilos na ito ng bata ay naging isang gintong sandali sa gitna ng karimlan. Ang mga kamay ni Lolo Tomas ay nanginginig habang tinatanggap ang tinapay, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pag-apaw ng pag-ibig mula sa kanyang apo. Ang munting tinapay na yon ay mas masarap pa sa anumang handa sa loob ng mansyon. Ngunit ang sandali ng kanilang pagkikita ay biglang nabulabog. Isang matalas na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Si Victoria, na kanina pa napansin ang pagkawala ng anak, ay nakatayo sa likuran nila kasama si Leandro. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang anak na kasama ang basura na kanyang itinapon. Lito, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit sa matandang yan. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila kulog na bumitak sa katahimikan ng gabi. Hinablot niya ang braso ng bata ng napakahigpit. Sapat na upang mapangiwi si Lito sa sakit. Tumingin siya kay Lolo Tomas nang may pandidiri. Ang lakas ng loob mong bumalik dito at lasunin ang isip ng anak ko, wala ka na talagang kahihiyan. Sa harap ng takot na nararamdaman ni Lito at sa pangungutya ni Victoria, mabilis na itinaas ni Victoria ang kanyang kamay. Ang palad niya ay tila handang-handa nang lumapat sa pisngi ng batang tanging pagmamahal lamang ang ipinakita sa kanyang lolo. Dahil matigas ang ulo mo, kailangan mong maturuan ng leksyon. Ang bawat tunog ng pagbalandra ng bakal na tarangkahan ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Lolo Tomas. Pinanood niya ang anino ni Victoria habang kinakaladkad nito ang umiiyak na si Lito patungo sa loob ng mansyon. Ang mga pagsusumamo ng bata ay unti-unting humina hanggang sa muling mabalot ng nakabibinging katahimikan ng kalsada. Nanatiling nakatayo ang matanda sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga binti ay tila naging parang na ayaw nang gumalaw, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto. Bumalik si Lolo Tomas sa kanyang munting silungan sa abandonadong bodega. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang aandap-andap, inilabas niya ang lumang kahon na bakal. Ang ibabaw nito ay puno ng kalawang, ngunit para sa matanda, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Habang hinahaplos niya ang magaspang na ibabaw ng kahon, tila bumukas ang isang pinto sa kanyang alaala. Isang pinto patungo sa nakaraang puno ng sakripisyo na kailanman ay hindi nalaman ni Victoria. Naalala niya ang panahon kung kailan ang mansyong tinitirhan nila ngayon ay isa lamang bakanteng lote na puno ng matataas na talahib. Si Roberto, ang kanyang anak, ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera sa konstruksyon. Upang makatipid, si Lolo Tomas mismo ang tumayong foreman, karpintero at bantay ng materyales. Sa loob ng 2 taon, natulog siya sa isang pansamantalang barong-barong sa gitna ng alikabok at init ng araw. Tinitiyak na ang bawat semento at pako ay nailalagay ng maayos. Ang bawat haligi ng bahay na yon ay dinilig ng kanyang pawis at ang bawat dingding ay saksi sa kanyang mga pangarap para sa anak. Hindi niya inalintana ang pagod dahil ang tanging hangad niya ay ang makitang masaya si Roberto kasama ang pamilya nito. Tay, balang araw, itong bahay na ito ang magiging simbolo ng tagumpay nating dalawa. Madalas sabihin ni Roberto noon habang nag-aabot ng malamig na tubig sa kanyang ama. Ngunit ang tagumpay na yon ay tila naging isang sumpa nang pumasok si Victoria sa kanilang buhay. Ang babaeng akala nila ay magdadala ng kalinga ay siya palang magiging anay na unti-unting sisira sa pundasyon ng kanilang tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Tomas ang kahon. Ang lumang bisagra nito ay naglabas ng isang matinis na tunog na tila isang daing ng sakit. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumentong may tatak ng mga opisyal na selyo.
May mga liham din doon na isinulat ni Roberto sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Kinuha ni Lolo Tomas ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang anak. Ang mga salita doon ay puno ng babala at pagmamahal. Patawad tay, kung kailangan kong gawin ito ng palihim. Alam ko ang ugali ni Victoria at ayaw kong dumating ang araw na mawalan kayo ng matitirhan. Ang lahat ng titulo ay nasa ilalim ng inyong pangalan, hindi sa akin at lalong hindi sa kanya. Nanlabo ang paningin ng matanda dahil sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit kasabay ng pag-ibig na yon ay ang bigat ng isang lihim na kailangan na niyang ilantad. Sa ilalim ng mga dokumento, nakita niya ang isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan at isang numero ng telepono. Attorney Mendoza. Ito ang taong makakatulong sa kanya upang mabawi ang dangal na tinapakan ni Victoria. Habang tinititigan ni Lolo Tomas ang numero, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa labas ng bodega. Isang anino ang dahan-dahang sumisilip sa siwang ng pinto. Hindi siya sigurado kung ito ba ay isang kaibigan o isa na namang kamay ng kalupitan na ipinadala ni Victoria upang tuluyan siyang patahimikin. Niyakap niya ng mahigpit ang mga papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sino ang nagmamasid sa kanya sa kalagitnaan ng gabi? At handa na nga ba siyang gamitin ang mga dokumentong ito? Kahit na alam niyang ang katotohanan ay magiging mitya ng isang malaking pagsabog na wawasak sa pamilyang pilit niyang pinangalagaan? Attorney, ako po ito. Si Tomas Macias. Pasensya na po kung nagambala ko kayo sa oras na ito. Ang tinig ni Lolo Tomas ay nanginig habang hawak ang lumang telepono sa loob ng isang maliit at madilim na karinderya sa kanto. Ang amoy ng sunog na mantika at usok mula sa kalsada ay humahalo sa lamig ng madaling araw, ngunit hindi ito inalintana ng matanda. Sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Mendoza ay bakas ang pagkagulat at paggalang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, isang munting liwanag ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Lolo Tomas. Isang liwanag na matagal nang pilit na pinapatay ng kalupitan ni Victoria. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang tagong sulok ng karinderya. Habang naghihintay, kinuha ni Lolo Tomas ang isang maliit at lukot na litrato mula sa kanyang bulsa, ang litrato ng kasal ni Roberto at Victoria. Masuyong hinaplos ng kanyang magaspang na hinlalaki ang mukha ng kanyang anak bago ito lumipat sa mukha ni Victoria. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Patawad, Roberto. Patawad kung kailangan kong maging matigas. Hindi ko ginusto ang humantong tayo sa ganito. Pero kailangan kong protektahan ang ating pamilya. Lalo na si Lito. Bulong niya sa hangin. Ang bawat salita ay tila isang panalangin na humihingi ng basbas para sa isang hakbang na magbabago sa tadhana nilang lahat. Dumating si Attorney Mendoza, isang lalaking may maputing buhok, ngunit may mga matang matalas at puno ng karanasan. Inilatag ni Lolo Tomas ang mga dokumento mula sa bakal na kahon sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng mantsa. Maingat na binasa ng abogado ang bawat pahina. Ang kanyang muka ay unti-unting naging seryoso. Sa bawat paglipat ng papel, tila lumalakas ang tibok ng puso ni Lolo Tomas. Alam niyang sa mga papel na ito, nakasalalay ang kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang apo. Lolo Tomas, malinaw ang lahat. Ang bahay, ang lupain at maging ang mga shares sa kumpanya ni Roberto ay nananatiling nakapangalan sa inyo. Hindi kailanman nailipat ang titulo sa kanino man. Pahayag ng abogado sa isang mahinang tinig ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging kailangan nating gawin ay buhayin ang mga dokumentong ito at ipaalam sa kinauukulan na kayo ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Habang nagaganap ang lihim na pagpupulong na ito, sa loob naman ng mansyon, abala si Victoria sa pag-asikaso
sa isang ahente ng real estate. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas, masayang ipinapakita ni Victoria ang bawat kwarto ng bahay na tila ba ito ay isang piraso ng basura na nais na niyang idispatsa. Gusto ko, sa susunod na buwan ay sarado na ang benta. Ayaw ko nang manatili sa bahay na ito na puno ng amoy ng kamatayan at katandaan, sabi niya habang humihigop ng mamahaling tsaa. Hindi namamalayan na ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahan nang gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Bago matapos ang araw, isang mensahero ang dumating sa pintuan ng mansyon at nag-abot ng isang selyadong sobre para kay Victoria. Ito ay isang formal na babala mula sa opisina ni Attorney Mendoza na nag-uutos na itigil ang anumang transaksyon tungkol sa ari-arian. Ngunit sa halip na matakot, isang mapang-uyam na tawa lamang ang pinakawalan ni Victoria. Sa harap ng mensahero, walang pakundangan niyang pinunit ang sulat ng pira-piraso. Sulat mula sa isang abogadong walang pangalan. Akala ba ng matandang iyon ay matatakot ako sa mga ganitong pananakot? Sabi niya habang itinatapon ang mga pinunit na papel sa basurahan. Hindi niya alam na ang bawat piraso ng papel na kanyang winasak ay tila mga butil ng buhangin sa isang orasan na mabilis na nauubos. Habang pinapanood ni Victoria ang paglipad ng mga pinunit na papel sa hangin, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakatigil sa tapat ng kanilang tarangkahan. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang yon na tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya? At gaano katagal kaya niyang mapapanatili ang kanyang nangiti bago tuluyang mahulog ang kanyang maskara sa harap ng lahat? Hindi ko hahayaang mapunta sa matandang yon o kahit sa bata ang isang kusing ng insurance ni Roberto. Akin ang perang iyon, Leandro. Pinagtiisan ko ang lalaking iyon ng maraming taon. Kaya nararapat lang na ako ang makinabang sa lahat. Ang mga salitang yon ni Victoria ay tila mga laso na pumatak sa gitna ng gabi. Habang nakasandal siya sa dibdib ni Leandro sa loob ng madilim na library ni Roberto. Ang usok mula sa sigarilyo ni Leandro ay dahan-dahang gumagapang sa hangin, humahalo sa amoy ng mga lumang libro na dati paboritong basahin ng yumaong asawa ni Victoria. Walang bakas ng lungkot o respeto sa mukha ng babae. Ang tanging naroon ay ang kislap ng kasakiman habang tinititigan ang mga dokumento ng life insurance na nakalapag sa mesa. Sa kabilang panig ng makapal na kurtina, isang maliit na anino ang nanginginig sa takot. Si Lito, na bumaba lamang sana upang kumuha ng tubig, ay hindi sinasadyang mapakinggan ang usapan ng kanyang ina at ng lalaking palaging naroon simula nang mawala ang kanyang ama. Ang kanyang munting puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang hawla. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang naririnig ang plano ng ina na nakawin ang perang dapat sana ay para sa kanyang kinabukasan at para sa kanyang lolo Tomas. Ang bawat salitang walang kwenta na ipinupukol nila sa kanyang lolo ay tila mga saksak sa kanyang murang kaisipan. Sa sobrang takot, aksidenteng nasagi ni Lito ang isang flower vase na nasa tabi ng pintuan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na karpet, bagaman mahina, ay sapat na upang maputol ang tawanan nina Victoria at Leandro. Agad na tumayo si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawi ang kurtina. Sino ang nariyan? Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng banta. Nang makita si Lito na nakalugmok sa sahig at nanginginig, hindi pagkalinga ang ipinakita ng ina. Sa halip, marahas niyang hinablot ang braso ng bata. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa balat ni Lito. Nakikinig ka ba sa usapan ng matatanda, ha? Kanina ka pa ba riyan? Sumagot ka. Ang bawat yugyog ni Victoria sa anak ay puno ng galit, tila hindi isang ina ang kaharap ng bata kundi isang kaaway. Ma, nasasaktan po ako. Ma, sorry po. Ang tanging nasabi ni Lito sa gitna ng kanyang pag-iyak.
Ngunit ang mga luha ng anak ay lalo lamang nagpainit sa ulo ni Victoria. Natatakot siya na baka may narinig ang bata na pwedeng makasira sa kanyang mga plano. Dahil pakialamero ka, kailangan mong matuto kung saan ka dapat lulugar. Hinila ni Victoria si Lito patungo sa isang maliit at madilim na bodega sa ilalim ng hagdanan, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Walang awang itinulak niya ang bata sa loob at mabilis na narinig ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Diyan ka manatili hanggang sa matuto kang tumahimik. Huwag kang hihingi ng tulong dahil walang makakarinig sa iyo. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malamig na kalsada, nakatayo si Lolo Tomas. Nakasilip siya sa siwang ng mataas na bakod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bintana ng bodega na may maliit na rehas. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Lito. Ang bawat hikbi na yon ay tila isang mitya na nagpapaliyab sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Nakita niya ang pagpatay ng ilaw sa library at ang anino ni Victoria na tila walang anumang nangyari habang bumabalik sa piling ni Leandro. Naramdaman ni Lolo Tomas ang pananakit ng kanyang mga kamao dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa rehas ng bakod. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang apo na minaltrato sa loob ng bahay na siya ang nagpundar. Ang pananahimik na pinili niya noong una ay tila unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang matinding determinasyon na wakasan ng kasamaan sa loob ng mansyong yon. Habang nakatitig sa dilim ng bodega kung saan nakakulong si Lito, isang tanong ang naglaro sa isipan ng matanda. Hanggang kailan niya hahayaang maghari ang kadiliman sa buhay ng kanyang apo? At sapat na kaya ang mga dokumentong hawak niya upang iligtas si Lito? O kailangan na niyang gumamit ng ibang paraan upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkakait sa kanila? Huwag mong subukang hawakan ng pinto, matanda. Sa mata ng batas at sa harap ng mga pulis, isa ka na lamang magnanakaw na pilit pumasok sa pamamahay ko. Wala ka ng lugar dito, kahit sa labas ng bakod. Ang tinig ni Victoria ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, si Lolo Tomas ay nakatayo sa tapat ng madilim na bodega. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw at isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa banta ni Victoria, kundi dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang apo na nasa loob. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang meryendang dala niya para sa nagugutom na si Lito ay naging ebidensya pa ng kanyang pagkakasala. Sa paningin ng mapang-aping manugang, naramdaman ni Lolo Tomas ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Ang bahay na ito, na itinayo niya ng may pagmamahal at sakripisyo, ay naging isang piitan para sa kanyang katarungan. Ang kanyang mga binti ay tila naging parang na ayaw ng gumalaw. Ngunit ang boses ni Lito na mahinang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa loob ng bodega ay nagbigay sa kanya ng lakas na manatiling nakatayo. Ang miron ng kawalang katarungan ay nakapalibot sa kanya, ngunit mas matindi ang pagmamahal na naguudyok sa kanya na huwag sumuko. Dahan-dahang lumapit si Victoria, kasunod si Leandro na may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Sa isang marahas na galaw, tinabig ni Victoria ang lalagyan ng sabaw mula sa kamay ni Lolo Tomas. Ang mainit na likido ay tumapon sa semento, humahalo sa dumi at tubig ulan. Tila ba simbolo ng pagtatapon ng babae sa dangal ng matanda. Hindi nakaimik si Lolo Tomas habang pinapanood ang pagkain na para sana sa kanyang apo na nasasayang sa lupa. Lolo! Lolo Tomas! Huwag mo po akong iwan! Ang sigaw ni Lito mula sa likod ng nakakandadong pinto ay tila isang palasong tumama
sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng matanda. Sa gitna ng tensyon, narinig ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga dingding ng mansyon, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa paligid. Mabilis na nagkunwari si Victoria, ginulo niya ang kanyang sariling buhok at nagkunwaring umiiyak habang humaharap sa mga dumarating na awtoridad. "Tulungan niyo po ako." Ang matandang ito, pilit na pinasok ang bahay ko at tinakot ang anak ko. Magnanakaw siya. Ang kanyang hysterical na sigaw. Walang nagawa si Lolo Tomas, kundi ang tumayo ng tuwid, habang ang mga pulis ay lumalapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na lumapat sa kanyang mga kulubot na pulso. Sa bawat pag-ikot ng susi ng posas, tila bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang apo. Bago siya tuluyang isakay sa loob ng sasakyan ng pulis, lumingon siya sa maliit na rehas ng bodega. "Huwag kang matakot, Lito. Babalik ang lolo. Pangako, babalik ako." Bulong niya sa hangin. Bagaman alam niyang malabo itong marinig ng bata sa gitna ng ingay ng ulan at sirena. Habang umaandar ang sasakyan ng pulis palayo sa mansyon, naiwan si Victoria na may mapagtagumpay na ngiti, habang si Lito ay naiwang nag-iisa at umiiyak sa dilim. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan mananatiling nakakubli ang katotohanan sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Victoria? At mayroon pa kayang paraan para mabawi ni Lolo Tomas ang kanyang kalayaan at ang tahanang kailanman ay hindi naman nawala sa kanya sa mata ng batas? Higit pa sa lamig ng bakal ng posas, ang masakit ay ang katotohanang ang taong pinaglaanan mo ng iyong buhay ang siya ring kukuha ng iyong huling piraso ng dangal. Ang boses ni Lolo Tomas ay halos hindi marinig sa loob ng malamig at maingay na presinto. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mga balikat ay nakayukod sa ilalim ng bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa paligid niya, ang ingay ng mga telepono, ang kalansing ng mga susi, at ang malalakas na boses ng mga taong may iba't ibang problema ay tila isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat tao na dumadaan ay tumitingin sa kanya nang may halong awa at panghuhusga. Isang matandang lalaking mukhang pulubi na inakusahan ng sariling manugang na isang magnanakaw. Naramdaman ni Lolo Tomas ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Tila ba ang lupa sa ilalim niya ay unti-unting lumalambot. Naalala niya ang mga hapon noong bata pa si Roberto, kung paano niya ituro sa anak ang kahalagahan ng katapatan. Ang dangal, anak, ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang mabalik sa dati, madalas niyang sabihin. Ngunit ngayon, sa harap ng batas, ang kanyang sariling dangal ay tila isang basag na kristal na tinatapak-tapakan ni Victoria. Ang miron ng tadhana ay tila nakikipaglaro sa kanya. Binabaliktad ang lahat ng kanyang kabutihan upang maging isang madilim na anino ng pagdududa. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Hindi po magnanakaw ang matandang yan. Kilala ko si Lolo Tomas. Siya ang pinakamabait na tao sa aming subdivision." Si Aling Rosa, ang kapitbahay na matagal nang nakamasid sa kalupitan ni Victoria, ay pumasok sa presinto nang may dalang determinasyon. Hindi na niya matiis ang pananahimik habang nakikita ang kawalang katarungang nangyayari. Sinimulan niyang ikwento sa mga pulis ang lahat. Ang pagpapalayas kay Lolo Tomas, ang pagkulong kay Lito sa bodega, at ang marangyang pagtitipon ni Victoria habang naghihirap ang kanyang biyenan. Dahil sa matapang na pahayag ni Aling Rosa, ang mga bulong-bulungan sa barangay ay nagsimulang magbago. Ang mga taong dating naniniwala sa mga pasikat ni Victoria ay nagsimulang magduda. Sa loob ng mansyon, nararamdaman ni Victoria ang dahan-dahang paglayo ng mga kaibigan niya. Ngunit sa halip na magsisi, lalong tumigas ang kanyang puso. "Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Akin ang bahay na ito
At ako ang masusunod. Sigaw niya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid, habang si Leandro ay tahimik na nagpaplano na kung paano itatago ang perang nakuha nila. Isang munting sandali ng pag-asa ang dumating ng lapitan ni Aling Rosa, si Lolo Tomas, at abutan siya ng isang baso ng tubig at isang mainit na pandesal. Lolo, huwag kayong susuko. Alam ng Diyos ang katotohanan, bulong ni Aling Rosa, habang hinahaplos ang nanginginig na kamay ng matanda. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit na ito ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lolo Tomas na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang bawat kagat sa pandesal ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang harapin ang susunod na kabanata. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagpapalit ng kulay, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng presinto. Isang itim at makintab na SUV na may diplomatikong plaka ang pumarada ng maayos. Ang mga pulis sa loob ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa pinto ng sasakyan na dahan-dahang bumubukas. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may hawak na attaché case ang lumabas, si Attorney Mendoza. Naglakad ang abogado nang may awtoridad patungo sa desk ng hepe. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa kasinungalingan. Lumingon siya kay Lolo Tomas at tumango ng bahagya. Isang senyales na hindi na kailangang mag-alala. Ang matanda, ang mga pulis na kanina ay medyo magaslaw sa pakikitungo kay Lolo Tomas ay biglang naging magalang at alerto. Sino ang nag-utos ng pag-aresto sa aking kliyente nang walang sapat na ebidensya? Ang tanong ni Attorney Mendoza sa isang mahinahon ngunit nakakapangilabot na boses. Ang lahat sa loob ng presinto ay tila naging estatwa sa gulat. Sino nga ba ang matandang ito na inakala nilang pulubi, ngunit may pinakamakapangyarihang tagapagtanggol sa buong lungsod? Akala mo ba ay matatalo mo ako sa mga dokumentong yan? Akin ang lahat ng ito. Ako ang asawa. Ako ang batas sa bahay na ito. Ang boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng bangko habang pilit niyang ipinagdidiinan ang kanyang karapatan sa harap ng isang teller na mukhang naguguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamay na may mamahaling manicure ay marahas na nakapatong sa glass counter. Ngunit sa likod ng kanyang pagmamataas, naramdaman ni Victoria ang isang malamig na agos ng takot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang gulugod. Ang balitang hindi niya ma-access ang mga bank accounts ni Roberto ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Naramdaman ni Victoria ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng babala na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, naging kampante siya na ang lahat ng kayamanan ni Roberto ay automatikong magiging kanya. Ngunit ngayon, ang katotohanang may mga legal na harang ay tila isang pader na unti-unting sumasara sa kanyang paligid. Ang mga tao sa loob ng bangko ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga sa babaeng kanina lang ay nagmamalaki. Ngunit ngayon ay mukhang nawawala sa sarili. Mabilis na bumalik si Victoria sa mansyon. Ang kanyang pagmamaneho ay halos wala na sa kontrol. Pagdating sa bahay, tila isang bagyo ang dumaan sa bawat kwarto. Itinapon niya ang mga gamit ni Roberto, binaligtad ang bawat cabinet, at pinunit ang mga lumang folder sa pag-asang matatagpuan niya ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang masugatan sa kakamadali, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang bawat segundo ay tila isang mitya ng bomba na malapit ng sumabog. Ang mansyon, na dati maayos at marangya, ay naging isang eksena ng kaguluhan, simbolo ng unti-unting pagkawasak ng kanyang kontrol.
Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa munting dampa sa labas ng bayan, si Lolo Tomas ay tahimik na nakaupo sa isang lumang silya. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaakyat sa hangin, tila isang payapang panalangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lunti ang bukid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit o pagnanais ng paghihiganti. Mayroon siyang isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan ng isang taong alam na ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw dahil kusa itong lalabas sa tamang panahon. Ang munting gintong sandali na ito ay nagpapakita ng tunay na lakas, ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng unos. Sa loob ng mansyon, nararamdaman ni Victoria ang labis na pagkapagod. Ang kanyang pawis ay humahalo sa kanyang makeup. Nagmumukha siyang isang maskara ng desperasyon. Sa gitna ng tambak ng mga papel sa library ni Roberto, may isang selyadong sobrang asul ang nakatago sa likod ng isang makapal na libro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Inakala niyang ito na ang titulo na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit ang nakasulat doon ay nagpabagsak sa kanya sa sahig. Hindi ito titulo sa pangalan ni Roberto, hindi rin ito sa pangalan niya. Ang bawat titik na nakasulat sa kontrata ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang pangalang nakasulat doon bilang nag-iisang may-ari ng lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang kumpanya, at ang lahat ng lupain ay walang iba kundi si Tomas Masias. Nabitawan ni Victoria ang papel. Ang tunay na katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang malakas na tunog ng pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng kanilang tarangkahan. Ang tunog na yon ay tila isang hudyat na ang oras ng kanyang paghahari ay tapos na. Sino ang dumating sa tapat ng bahay at ano ang nakasulat sa likod ng kontratang iyon na hindi pa nababasa ni Victoria na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanya sa kailaliman ng kahihiyan. Pirumahan mo ito, matandang ulyanin. Huwag mong hintayin na tuluyan kong ilayo sa iyo si Lito at hinding-hindi mo na siya makikita kahit kailan. Ang boses ni Victoria ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa payapang katahimikan ng maliit na dampa kung saan pansamantalang nanunuluyan si Lolo Tomas. Hindi na ito ang marangyang babaeng nakita sa piging. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling bestido ay puno ng gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapagkainang kawayan, kasama ang isang gintong ballpen na tila naging instrumento ng isang masamang balak. Naramdaman ni Lolo Tomas ang isang mainit at malapot na likido na lumapat sa kanyang kulubot na pisngi. Dinururaan siya ni Victoria sa gitna ng kanyang pagkagulat. Hindi agad kumibo ang matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pait na nararamdaman para sa babaeng itinuring niyang kapamilya. Ang bawat patak ng laway ni Victoria ay tila simbolo ng lahat ng paghamak na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Ang miro ng tadhana ay tila huminto upang panoorin ang rurok ng kawalang hiyaang ito. Wala kang puso, Victoria. Kahit ang sarili mong anak, ginagamit mo para sa pera. Mahinahon, ngunit may diin, nasabi ni Lolo Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ugong ng kulog sa malayo. Pera? Karapatan ko ito. Ako ang nagdusa sa tabi ni Roberto. Sigaw ni Victoria habang hinahablot ang braso ni Lito na kanina pa umiiyak sa loob ng sasakyang nakapumarada sa tapat ng dampa. Tingnan mo ang apo mo, matanda. Isang pirma mo lang, ibabalik ko siya sa iyo. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong ipapadala ko siya sa isang lugar na hinding-hindi mo matatagpuan.
Naramdaman ni Lolo Tomas ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hikbi ni Lito na naririnig niya mula sa labas ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa apo ay ang kanyang tanging kahinaan at alam yon ni Victoria. Ang bawat tibok ng puso ng matanda ay puno ng dusa. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang dangal at ari-arian o ang kaligtasan ng musmos na bata. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat, tila ba ang hangin ay naging semento na mahirap langhapin. Dahan-dahang iniabot ni Lolo Tomas ang kanyang kamay patungo sa gintong bulpen. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang mga daliri, isang lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa papel, ang dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapan patungo sa mga kamay ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga anay, na handang ubusin ang lahat ng alaala ni Roberto. Sa labas, narinig ang muling paghalinghing ni Lito ng lolo, "Tulong po." Ang tinig na yon ang naging huling mitya. Sa gitna ng dilim at ng mapang-uyam ng ngiti ni Victoria, dahan-dahang idinampi ni Lolo Tomas ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng puting papel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang nagsisimulang gumalaw ang kanyang kamay upang isulat ang unang titik ng kanyang pangalan. Ngunit bago pa man malubos ang pirma, isang pamilyar na tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Isang itim na sasakyang may diplomatikong plaka ang muling sumulpot sa gitna ng alikabok. Napatigil ang kamay ni Lolo Tomas. Sino ang dumating sa kritikal na sandaling ito upang pigilan ang sakripisyong balak niyang gawin? At sapat na kaya ang pagdating na ito upang iligtas sila ni Lito mula sa kuko ng kasakiman ni Victoria? O huli na ang lahat para sa kanyang pirma? Ngayon na ang araw na tuluyan nang mawawala ang anino mo sa buhay ko, matanda. At pagkatapos nito, kahit sa kalsada ka na mamatay, wala na akong pakialam. Ang tinig ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa malawak na harapan ng mansyon, puno ng puot at tagumpay. Nakatayo siya sa tabi ng isang matabang lalaki na may dalang attaché case, ang buyer na handa nang bumili ng mansyon sa halagang hindi bababa sa 50 milyong piso. Ang araw ay sadyang napakatirik. Tila ba nakikisabay sa init ng tensyon sa paligid. Habang hinahaplos ni Victoria ang makintab na hawakan ng kanyang mamahaling bag, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang isang pamilyar na anino na dahan-dahang lumalapit sa tarangkahan. Naramdaman ni Victoria ang isang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkasuklam. Inakala niyang tapos na ang lahat matapos ang nangyari sa dampa. Ngunit heto na naman ang matandang kanyang itinapon. Ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba sa kilos ni Lolo Tomas. Hindi na siya ang matandang nakayuko at nakayapak. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat at autoridad na tila ngayon lamang nakita ni Victoria. Ang miro ng tadhana ay tila naghahanda para sa isang pagtatanghal na hinding-hindi malilimutan ng lahat ng nakasaksi. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Guard, bakit niyo pinapasok ang pulubing ito? Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na sumusugat sa pandinig. Lumingon ang buyer na si Mr. Sai. Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Victoria, sino ba ang taong ito? Akala ko ba ay wala nang ibang may-ari ang lupang ito, kundi ikaw. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Victoria. Naloloko ka na ba, matanda? Umalis ka rito bago ko patawagin ang mga pulis para tuluyan kang mabulok sa kulungan. Hindi mo ba naintindihan? Pirmado na ang lahat. Ang bahay na ito ay pag-aari ko na. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam habang itinuturo ang pintuan ng mansyon.
Ngunit bago pa man makasagot si Lolo Tomas, ang tunog ng tatlong itim at makintab na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ay bumasag sa eksena. Ang mga pinto ng sasakyan ay sabay-sabay na bumukas at lumabas ang apat na lalaking nakasuot ng formal na barong kasama si Attorney Mendoza na may hawak na isang asul na folder. Ang hangin ay tila naging semento sa sobrang bigat ng atmosfera. Nanigas si Victoria sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay na kanina ay nakaturo sa matanda ay dahan-dahang bumaba habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Lumapit si Attorney Mendoza sa gitna ni na Victoria at Mr. Sai. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Lumingon siya kay Victoria nang may malamig na tingin, isang tingin na tila humuhukay sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa isang formal at dongdang na tinig, binuksan ng abogado ang folder at inilabas ang isang dokumentong may selyo ng kataas-taasang hukuman. Miss Victoria, sa bisa ng kautosang ito mula sa korte, lahat ng transaksyong ginawa niyo tungkol sa ari-ariang ito ay idinedeklarang walang bisa. Ang pahayag ni Attorney Mendoza na tila isang kulog na yumanig sa buong paligid. Anong sinasabi mo? Akin ang bahay na ito. Ako ang asawa ni Roberto. Hysterical na sigaw ni Victoria, ang kanyang makeup ay nagsisimulang kumalat dahil sa pawis at galit. Maaaring ikaw ang asawa, ngunit hindi ikaw ang nagmamay-ari. Patuloy ng abogado habang ipinapakita ang orihinal na titulo ng lupa sa harap ni Mr. C at ng mga saksi. Ang lupang ito, ang mansyong ito, at maging ang kumpanyang iniwan ni Roberto ay nakapangalan sa iisang tao lamang mula pa noong simula. Si Mr. Tomas Macias ang nag-iisang lehitimong may-ari ng lahat ng ari-ariang ito. At ayon sa batas, ikaw, Victoria, ay itinuturing na lamang na isang banyaga sa pamamahay na ito. Ang katahimikan na sumunod ay naging masakit sa pandinig. Napabitiw si Victoria sa kanyang bag at ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Tumingala siya kay Lolo Tomas, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga mata ng isang ama na tapos na sa kanyang pagtitiis. Ang katanungang kanina ay wala pang kasagutan ay malinaw na ngayon. Sino nga ba ang tunay na pulubi sa kanilang dalawa? At sa gitna ng kahihiyang ito, saan pa hahanap si Victoria ng lugar na matataguan sa harap ng katotohanang tuluyan ng lumitaw? Hindi maaari ito. Pekeng dokumento lang yan. Ako ang reyna ng bahay na ito at walang sino mang matanda ang makakapagpaalis sa akin. Ang hiyaw ni Victoria ay tila isang desperadong alulong ng isang sugatang hayop sa gitna ng malawak na harapan ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang natatakot sa kanya. Si Mr. Sai, ang buyer na kanina ay kausap niya, ay mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit at lumayo ng may bakas ng pandidiri sa muka. Ayoko ng gulo, Victoria. Ayusin mo muna ang basura mo bago ka makipag-usap sa akin. Ang huling salitang iniwan ng negosyante bago ito mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot palayo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Mr. Sai ay tila pag-alis din ng lahat ng pangarap ni Victoria na makuha ang milyon-milyong piso. Naramdaman ni Victoria ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa kanyang tabi. Umaasang hahawakan siya ni Leandro upang bigyan ng lakas. Ngunit laking gulat niya nang makitang si Leandro ay dahan-dahang umaatras patungo sa sarili nitong sasakyan. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga alahas at cash na itinatago nila. Leandro, saan ka pupunta? Tulungan mo ako. Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Pasensya na, babe. Ayoko nang sabit sa batas. Sarili mo na lang ang iligtas mo. Ang malamig na sagot ni Leandro bago ito mabilis na pumasok sa sasakyan at iniwan si Victoria sa gitna ng kahihiyan.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ni Leandro ay tila ang huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Victoria. Wala na ang kanyang kayamanan, wala na ang kanyang kapangyarihan, at ngayon, wala na rin ang lalaking inakala niyang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa utos ni Attorney Mendoza, 2 gwardiya ang dahan-dahang lumapit sa pintuan ng mansyon. Sinimulan nilang ilabas ang mga maleta ni Victoria, ang parehong mga maleta na ginamit niya noong pinalayas niya si Lolo Tomas. Ang bawat pagbagsak ng bag sa semento ay tila isang malakas na paalala ng kanyang kawalang katarungan. Ang mga kapitbahay sa pamumuno ni Aling Rosa ay nagsimulang magkatipon sa labas ng bakod. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumasaling sa sugatang pagkatao ni Victoria. Wala nang bakas ng paghanga. Ang tanging naroon ay ang pangungutya para sa babaeng bumuo ng kaharian sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Naramdaman ni Victoria ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Sa harap ng lahat ng tao, dahan-dahan siyang napaluhod sa semento. Ang kanyang mamahaling bestido ay nadumihan ng alikabok. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha na humahalo sa kanyang nasirang make-up. Tumingala siya kay Lolo Tomas na ngayon ay nakatayo sa tapat ng pintuan ng mansyon. "Tay, Lolo Tomas, patawad po. Nagkamali ako. Huwag niyo po akong paalisin. Wala na po akong matutuluyan." Ang pagmamakaawa ni Victoria habang sinusubukang hawakan ang paanan ng matanda. Hindi sumagot si Lolo Tomas. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi sa lahat ng sakit na dinanas niya. Dumiretso siya sa gitna ng sala at pinulot ang diara ng kanyang anak na si Roberto na kanina lamang ay nakatihaya sa sahig. Gamit ang kanyang panyo, masuyong pinunasan ni Lolo Tomas ang mukha ng anak sa larawan. Inilagay niya ito sa pinakaituktok ng altar, sa gitna ng mga bulaklak, kung saan nararapat itong manatili. "Roberto, anak, nandito na uli ang iyong ama, at hinding-hindi na muling magdidilim ang bahay na ito." Bulong ng matanda sa harap ng larawan habang ang init ng sikat ng araw ay tumatagos sa bintana at tumatama sa mukha ni Roberto. Tila ba sumasang-ayon ang langit. Sa labas, ang hiyaw ni Victoria ay unti-unting napalitan ng tahimik na paghikbi habang pinapanood ang pagsasara ng malaking tarangkahan ng mansyon. Ang pinto na dati siya ang nagbubukas at nagsasara ay tuluyan ng naging harang sa pagitan niya at ng marangyang buhay na ninakaw niya. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Ano na ang mangyayari kay Victoria ngayong wala na siyang matakbuhan? At sa kabila ng lahat ng sakit, handa na nga ba ang puso ni Lolo Tomas na tuluyang bitawan ng pait? O ang katarungang ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagbabago sa kanilang lahat? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ng mansyon, tila isang banayad na haplos nang may kapal na naglalayong burahin ang bakas ng nagdaang unos. Sa loob ng malawak na sala, wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni Victoria at ang usok ng sigarilyo ni Leandro. Ang hanging nanunuot sa bawat sulok ay amoy sabon at sariwang hangin, bunga ng magdamag na paglilinis ni Lolo Tomas at ng kanyang apo. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ang uri ng katahimikan na matatagpuan lamang pagkatapos ng isang mahabang labanan. Naramdaman ni Lolo Tomas ang bahagyang kirot sa kanyang likuran habang maingat siyang lumuluhod upang punasan ang sahig. Ngunit sa bawat kuskos niya ng basahan, tila ba may bahagi ng kanyang pasakit ang unti-unting nababawasan. Pinagmamasdan niya si Lito na abala sa pag-ayos ng kanyang mga laruan sa isang sulok. Ang bata ay paminsan-minsan pang tumitingin sa pintuan ng bodega. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga munting mata. Ngunit tuwing nagtatama ang paningin nila ng kanyang lolo, isang matamis na ngiti ang sumisilay sa kanyang labi.
Ang munting gintong sandali na ito, ang makita ang apo na malaya at ligtas, ay sapat na upang malimutan ni Lolo Tomas ang lahat ng gabing ginugol niya sa malamig na kalsada. Lolo, dito na po ba tayo titira habang buhay? Hindi na po ba babalik si Mama para ikulong ako? Ang tanong ni Lito, sa isang maliit at nanginginig na tinig, tumigil si Lolo Tomas sa kanyang ginagawa at lumapit sa bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Lito, ang kanyang mga daliri ay puno ng kalinga. Dito na tayo, Apo. Wala nang mananakit sa'yo. Ang bahay na ito ay kuta ng pagmamahal at hinding-hindi ko hahayaang pasukin uli ito ng anumang dilim. Bulong ng matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa ng proteksyon, isang pangakong nakatali sa kanyang huling hininga. Sa labas ng mansyon, narinig ang mahinang pagkatok sa gate. Si Aling Rosa at ang iba pang mga kapitbahay ay nakatayo doon. May dalang mga basket ng prutas at mainit na pagkain. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng hiya at pagsisisi. Lolo Tomas, pasensya na po kung naniwala kami sa mga kwento ni Victoria noon. Sana po ay tanggapin ninyo itong munting alay namin bilang tanda ng aming paghingi ng tawad, ang sabi ni Aling Rosa habang nakayuko. Hindi nagtanim ng galit ang matanda. Binuksan niya ang pinto at tinanggap sila ng may bukas na palad. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng lakas na natutunan ni Lolo Tomas sa kanyang mahabang buhay. Habang nag-aayos sila ng mga gamit sa library ni Roberto, napansin ni Lolo Tomas ang malaking portrait ng kanilang pamilya na bahagyang nakatagilid sa dingding. Sa kanyang pagtatangkang ituwid ito, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa likod ng kwadro, isang maliit na asul na sobre ang dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang mahinang kaluskos na tumawag sa kanyang atensyon. Ang sulat ay may nakasulat na para kay tatay sa pamilyar na sulat kamay ni Roberto. Naramdaman ni Lolo Tomas ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang binubuksan ng sobre. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanilang muling pagsisimula, ang kanyang anak ay may iniwan pang isang huling mensahe. Isang mensaheng maaaring magbigay ng liwanag sa mga katanungang nananatiling nakatago sa dilim. Ano ang nilalaman ng huling testamentong ito ni Roberto? At paano nito mababago ang tingin ni Lolo Tomas sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang akala niya ay tuluyan nang nawala? Mahal kong tatay, patawad kung kailangan ko pang idaan sa liham ang mga bagay na dapat ay sinabi ko sa iyo habang ako ay humihinga pa. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay na nagpapaiyak ng tahimik kay Lolo Tomas. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama ni Roberto habang ang hapon ay dahan-dahang nagpapaalam sa langit. Ang papel ay bahagyang nanilaw na at may mga mantsa ng tuyong luha na tila nagmula pa sa mga huling gabi ng kanyang anak. Naramdaman ni Lolo Tomas ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan at ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng pangungulila. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaloy sa sulat kamay ni Roberto. Tila ba sinusubukan niyang damhin ang tibok ng puso ng anak sa bawat guhit ng tinta. Sa loob ng liham, inamin ni Roberto ang kanyang matagal nang napapansing pagbabago kay Victoria. Alam ko, Tay, na ang pag-ibig ni Victoria ay unti-unti nang nilalamon ng paghahangad sa yaman. Nakita ko kung paano kanya tingnan nang may panghahamak noong ipinagbili mo ang huling lupa natin sa probinsya para lamang iligtas ang buhay niya. Hinding-hindi ko malilimutan ang sakripisyong yon, Tay. Ipinangalan ko sa iyo ang lahat. Ang bahay na ito, ang kumpanya, at ang bawat piraso ng aming ari-arian. Dahil alam kong ikaw ang tanging muog na hinding-hindi matitibag. Ikaw ang aking katarungan. Nanlabo ang paningin ni Lolo Tomas. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga kulubot na pisngi, bumabagsak sa papel
na tila mga perlas ng pighati. Naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng damdamin sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ng kanyang anak ay naging isang baluti na pumoprotekta sa kanya kahit wala na ito. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang pagtitiis sa gutom, ang pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, at ang pagbebenta ng kanyang huling kabuhayan ay hindi pala nasayang. Kinilala yon ni Roberto, pinahalagahan iyon ng kanyang anak hanggang sa huling sandali. Ang katahimikan ng silid ay nabasag nang marinig ni Lolo Tomas ang mahinang tunog ng paggalaw ng tarangkahan sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang aninong nakalugmok sa labas ng bakod. Si Victoria. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan, wala na ang kanyang mga alahas, at ang kanyang suot na damit ay punit-punit na at puno ng putik. Ang babaeng dati tinitingala dahil sa kanyang kagandahan at yaman ay mukha na ngayong isang pulubing nawawala sa gitna ng lansangan. Naramdaman ni Lolo Tomas ang isang kakaibang pakiramdam, hindi galit, kundi isang malalim na awa. Pinanood niya si Victoria habang pilit nitong inaabot ang mga rehas ng bakod. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang bumubulong ng mga salitang hindi marinig. Ang bawat hikbi ng babae ay tila isang paalala ng lahat ng pagkakamaling ginawa nito. Ang mansyon na dati kinalalagyan niya bilang reyna ay isa na ngayong pader na hinding-hindi na niya muling malalampasan ng walang pahintulot. Tay, Lolo Tomas, maawa po kayo. Wala na akong makainan. Wala na akong matulugan. Ang boses ni Victoria ay tila isang hangin na nagmamakaawa sa labas ng bintana. Nanatiling nakatayo si Lolo Tomas sa dilim. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang huling testamento ni Roberto, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa kurtina. Ang miron ng kanyang buhay ay umabot na sa puntong kailangan niyang magdesisyon. Bubuksan ba niya ang pinto para sa taong sumira sa kanyang dangal? O hahayaan ba niyang lamunin ng dilim ang babaeng naging mitya ng kanyang pagdurusa? Tumingala si Lolo Tomas sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita. Sa loob ng kanyang puso, tila naririnig niya ang bulong ni Roberto, isang bulong na nagtatanong kung handa na ba siyang tuluyang wakasan ang siklo ng pait at galit. Ano ang magiging huling hakbang ng isang amang labis na nasaktan, ngunit labis ding nagmahal? Lumipas ang 6 na buwan, mula nang ang mansyon ng mga Masiyas ay muling binalot ng liwanag at tunay na kalinga. Ang bakuran na dati tuyot at puno ng matataas na damo ay isa na ngayong masiglang hardin ng mga rosas at sampagwita. Ang bawat talulot ng bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hanging amihan ay tila mga ngiting nagpapahiwatig na ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahan na ngang naghihilom. Ang amoy ng nilagang saging at mainit na kape sa umaga ay naging pamilyar na halimuyak sa loob ng bahay, isang simpleng kaligayahan na hindi kailanman matutumbasan ng anumang yaman. Nakatayo si Lolo Tomas sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan si Lito na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang bata ay tumangkad na at ang dati mapupungay na mata ay puno na ngayon ng kislap ng pag-asa. Wala na ang takot sa bawat galaw ng apo. Napalitan ito ng tiwala sa sarili dahil alam niyang may isang haliging hinding-hindi na muling bibigay. Ang bawat tawa ni Lito na umaalingaw-ngaw sa hardin ay tila isang himig ng tagumpay para kay Lolo Tomas. Isang tagumpay na hindi nakuha sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagtitiis at katotohanan. Tungkol naman kay Victoria, hindi siya tuluyang pinabayaan ni Lolo Tomas, ngunit hindi rin niya ito pinayagang bumalik sa loob ng mansyon. Sa tulong ni Attorney Mendoza, si Victoria ay dinala sa isang malayong probinsya upang magtrabaho sa isang livelihood center na pinapatakbo ng mga madre. Doon, natututo siyang magtanim at maghabi, mga gawaing nangangailangan ng pawis
at pagpapakumbaba. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay nagmumula na sa kanyang sariling pagsisikap, hindi sa pangungutya o pagnanakaw. Ang pagpapatawad ni Lolo Tomas ay dumating sa anyo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataong mahanap ni Victoria ang kanyang sarili sa gitna ng hirap. Upang balang araw ay maging karapat-dapat siyang muling tawaging ina ni Lito. Naramdaman ni Lolo Tomas ang isang banayad na init sa kanyang likuran, tila isang yakap na nagmumula sa sikat ng araw. Inilabas niya ang lumang litrato ng kanilang pamilya mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng larawan, ang nangiti ni Roberto ay tila mas maliwanag pa kaysa sa dati. Roberto, anak, payapa na ang lahat. Bulong ng matanda sa hangin. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, mula sa pagbebenta ng lupa hanggang sa pagtira sa kalsada, ay nahanap na ang kaukulang katarungan. Ang bahay na ito ay hindi na lamang isang gusali ng semento at bakal. Ito ay naging isang buhay na monumento ng dangal at pag-ibig. Habang papalubog ang araw sa dulo ng abot-tanaw, naglalakad si Lolo Tomas patungo sa loob ng bahay kasama si Lito. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang isa ay kulubot at puno ng karanasan. Ang isa ay maliit at puno ng pangarap. Ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumara, hindi upang ikulong ang sinuman, kundi upang protektahan ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. Ang kwento ng kanilang pamilya ay hindi natapos sa pait, kundi sa isang matamis na paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa lawak ng pagpapatawad at tibay ng integridad.